Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong content ngayon. I'm so sorry. Medyo awkward yung ano ko ngayon, no. Medyo awkward yung yung settings natin. Pero inaayos ko na dito lahat sa bahay. So mga kababayan ko, ito yung pag-uusapan natin. Ito ay content ko last time do sa Antingero versus Modern Day Ghost Hunter. May nag-comment sa atin. Ang name ng nag-comment sa atin ay si Sir Grimjo. No? Si Sir Grimjo. So, basahin natin yung comment ni Sir Grimjo at yung mga sagot ko sa kanya. Sabi gano'n ni Sir Grimjo, ikaw na nagsabi, sablay rin yung equipment nyo, 17 minutes. Kasi may nakita ka hindi na-capture na equipment nyo. Paano ko rin paniniwalaan yung sinasabi mo? So, ang sabi niya, sablay daw yung equipment. Kasi, ang sabi ko daw, may nakita ako na hindi na-capture na equipment nyo. So, yung timestamp nga, i-play nga natin. Play natin to. Sa camera ko eh. Wala namang response sa equipment namin. Anong pangahawakan ko? Ganun na official na multo yon. Kasi, hindi naman na-capture sa camera ko eh. So ulitin natin yung buong konteksto. May nakita ako matandang babae niyan eh. Pero ayokong ideklara na yun ay totoong kahit nga binerify ni Shaman Tope eh. Yun nakita ko eh. Parehas kami na nakita eh. Pero hindi ko dinideklara na official na multo yon. Kasi hindi naman na-capture sa camera ko eh. Wala namang response sa equipment namin. Anong pangahawakan ko? Ganon kami, sir. Kaya kami gumagamit ng mga ganitong bagay para sa mga nanonood. Kami, wala kaming talento na katulad nyo eh. So ito, ang sabi ko doon, may nakita, totoo nga naman yun. May nakita akong matandang babae doon sa may kung mapapanood nyo yung exploration namin doon sa abandoned village. Doon sa may bandang, habang naging spirit box session, sabi, putang ina. Gumanon ako. Kasi may naninagan talaga akong matandang babae doon. At tinanong ko si Sir Shaman Tope. Sabi ko, Sir Shaman Tope, may nakita ka doon? Oo daw, matandang babae. At hindi na verify nung camera. Hindi kasi siya nakita sa camera at the same time. Yung tinutukoy ko kasi, Sir, medyo nagkaroon tayo misunderstanding. Yung tinutukoy ko kasi na equipment doon, yung REM pad at music box. Yung EMF kasi doon, basically inutil that time. Kasi yung reading ng EMF doon sa lugar ay mataas, constant siya. So inutil yung EMF reading doon. Tandaan mo ito yung unang tatandaan natin. Ang nire-read kasi ng EMF ay hindi naman talaga multo. Electromagnetic field ang nire-read nun. Pinaniniwalaan na ang multo ay may taglay na electromagnetic field. Para malinaw tayo, hindi multo ang dinidetect ng EMF EMF reader. Ang inaano niya, ang nire-read niya ay electromagnetic field reading. Nung time na yun, doon sa lugar, balikan nga natin yung video mga kababayan ko. Basically, inutil yung So dito tayo sa video namin ng abandoned village. Papakita ko sa inyo Simpleng alaga, panatag ang loob. Yan ang alagang Unilab. Saan banda ba yun? Nung nandun kami sa baba at doon sa bahay mismo, Tahimik kami. lahat ng EMF reader namin dyan, nagwawala lahat. Actually, hindi naman siya level 5, level 3 lahat ng EMF reader namin dyan. At hindi normal yon. Kung may puro level 5, nakita mo, di ba, naglatag kami ng EMF reader dyan, level 3. Ibig sabihin, may regular na daloy ng electromagnetic field dun sa
dun sa paligid. Ang dinidetect kasi niyan, electromagnetic field. Now, ang sinasabi kong hindi nagre-respond na equipment dyan, itong music box na nakaturo doon. Tsaka yung REM pad, understandable na hindi magre-respond yan. Kasi kailangan mo ng lapitan yan bago tumunog Pero yung music box kasi nakaturo doon. Kung saan, na dito banda, dito nakita yung dyan sa spot na yan. Nakikita niyo yung dot, yan. Dyan sa spot namin nakita yan. Ang sabi ko, ay putang ina. Then tinanong ko si Sir Shaman Tope dyan. Lang ako. Nag-cut lang tayo ng very quick. Ikaw ang Kaya na tumigil. Yung kausap natin si... Ba't kayo sumusunod yung music? Sige po, mag-iisa. Paalis na yata kami dyan. Tinanong ko kay Sir Shaman Tope yun Nakita ko ka. Ayan, to. Stop ko muna and then Sige, stop. si Pepe na yun. Okay, nag-cut lang tayo ng Ikaw ang magsubok. Anong Sige. muna? Sige. Siguro tumayo ka dyan sa harap. Yung nung time na pina-verify ko kay Sir Shaman Tope. Dyan sa harap. Madaling Sa labas, oo. Sumilip siya dyan. Yan Gamit na hawak Now, namin. nung time na yan, tinanong ko kay Sir Shaman Tope, doon muna tayo doon sa nagmura ako. Sa mga... Ito na yan. Maraming words na pumapasok. Oo. Pero re-review natin to. Huling tanong. Kung hindi ka man elemento, puro babaeng boses ang narinig namin, pwede bang malaman kung ilang taon ka na? Uy, putang ina. Di ba nagmura ako, ay putang ina. Diyan ko na siya nakita doon sa may Pero, ni-review ko yung footage. Wala naman nakita This time, yung mga EMF namin, inutil yan. Kasi may constant EMF sa paligid Kahit ito naka-display sa bintana, kung titingnan mo, naka-full scale siya. Ibig sabihin, meron talaga doon sa lugar na yon. Not necessarily kababalaghan, dahil inuulit ko, hindi naman kasi multo ang dinidetect ng EMF reader. Electromagnetic field. May electromagnetic field doon na nakakapagtaka kasi doon sa lugar. Wala namang kuryente. Doon sa labas may poste, Pero dyan sa lugar na yan, walang kuryente dyan Sobrang lakas ng reading dyan. Hindi namin ma-determine kung saan ang gagaling. Constant. Pero for me, hindi paranormal yun Kasi kung paranormal yun, dapat mamamatay ang mga EMF na yan. Bubukas uli. 'Di ba? For me, hindi naman siya paranormal for me. Pero may constant diyan, supply ng EMF reader, EMF, electromagnetic field. Now, ang tanong, dahil parang ganito kasi yan paano ko ba may explain to? Ngayon, inutil kasi yung EMF reader namin dyan. Kasi kaya may multong darating dyan, hindi na mararamdaman sa EMF dahil yung lugar ay punong-puno ng electromagnetic field yung lugar. Do you follow ba? Naiintindihan nyo ba? Now, doon sa part na to, nung time na yun, hindi mo na pwedeng relayan ng EMF meter dyan, Dahil laging full scale yung EMF meter namin, nilatag ko lahat. Energetic yung lugar Tama ba yung term energetic? Okay. Mamaya. Sana na-capture sa ko. Sa camera ko. Camera mo. Sabihin ko sa inyo.
Salamat sa'yo, pero sana, sa uling pagkakataon, Ngayon, tinanong ko si Sir Shaman dyan. patulogin mo yung mga gamit na hawak namin. Meron ba sa labas? Patulogin mo yung mga gamit na nasa harapan mo. Dyan sa labas. Salamat sa'yo. Oo. Ating sa atin. Ano yung tsura? Babae. Anak? Oo. Saan? Ating sa atin. Saan? Dyan sa labas. Nararamdaman mo yung pumunta ko dyan sa likod mo. Kaya nasabi sa putang ina. Doon ka? Babae yung, Babae siya. yung Babae laman sumasagot ng eh. SBC. Sumilip siya dyan sa may ano. Ito, ang sinasabi kong equipment na hindi gumagana dyan, yung music box. Kasi yung music box kasi, kailangan matrigger. Yung pagkakatapat kasi ng music box, hindi siya nakatapat doon sa may pader kung saan ko nakita dito Masusumba to, ayan o. Nakita mo yung pader na yan, yung puti na yan, dito yan. Ang music box kasi, nakatapat din Diba? Ito yung box na dito nakatapat ang music box sa spot na yan. Dito. Dito sa may bandang pader nakasilip yung ano. Yung REM pad naman, ngayon, pwede kasi sana siyang ma-detect ng EMF, ng electromagnetic field. Ang problema nga naman, full scale lahat ng EMF namin, EMF reader. Inutil ang EMF reader namin that time. Now, ang sinasabi ko, kaya ko hindi diniklara na legit yan, na multo. Walang magdo-document kasi Ganito kasi sir. Ngayon, may argumento si sir. Tama naman yung argumento ni sir Nasaan na ba yun? Balik tayo doon sa video, no? Kasi ang sinasabi ni sir, sablay yung equipment kasi hindi na-capture daw. Sabing ganon. Sir, ikaw na rin na nagsabi, sablay rin yung equipment nyo. Kasi may nakita ka, hindi na-capture ng equipment nyo. Paano ko rin paniniwalaan yung sinasabi mo? Maraming factors kasi kung bakit hindi na-capture ng equipment. Unang-una, yung music box na lang ang nire-relayan namin. Yung music box nakatapat dito sa kabila, nandoon yung tingnan nyo muna ako kasi maliit yung monitor ko Nakatapat dito music box, nandito yung nakita namin ni Sir Shaman. Sabi kong ganon, kaya hindi ko diniklara kasi hindi na-verify nung equipment ko. So malamang guni-guni ko lang nakita ko, gets mo? Kasi pagka ganon talaga, wala akong solid proof. Kinukonsidera ko as guni-guni. Diba? Kasi pwede kasi nga mangyari, magpanggap lang ako sa inyo. Gusto nyo ba yon? Kasi lahat ginagawa yan Sa akin, ako, strategy ko lang naman yun. As long as na wala akong panghahawakan na solid, hindi ko idideklara. Hindi ko idideklara na totoo. Para sa inyo din yon. Gusto ko kasing makatotohanan yung ibibigay ko sa inyo Hindi ko na hinighlight yun kasi wala akong maipapakita sa inyong proof. Sabi kong ganon. Kaya sabi kong ganon dito, wag mong sasabihin na sablay yung equipment. Kasi yung equipment, dinesign yan para mag-read lang talaga. Binigyan kita ng analogy dito. Sabi kong ganon, ako yung sablay. Hindi yung equipment kasi, halimbawa, ganito, binigyan kita ng analogy, halimbawa, sinabi ko na 10 feet yung taas ng poste. Diba? Tinignan ko yung poste, 10 feet yan. Nung sinukat mo yung poste, 12 feet pala. Ngayon, sinukat na ruler, Gumamit tayo ng ruler. Sabi ko, sino sablay? Ako o yung ruler? Kasi, sir, you have to understand, ang utak ng tao kasi, komplikado mag-process yan May mga time na naiisip natin ganun, pero hindi naman. Pero may maganda kang argumento dito. Sabi mo dito, pero sabi mo, verify ni Shaman yung nakita mo. So, hindi guni-guni. Sir, hindi pwede kasing i-assume agad. Kasi wala nga kaming kakapitan. Malay mo, hindi, with all due respect kay Sir Shaman, naiintindihan naman ako ni Sir Shaman kapag sasabihin ko to With all due respect kay Sir Shaman, ayoko kasing ipakita sa videos ko na
wala kaming solid na evidence. Kasi pwedeng ang mangyari, sinakyan lang ako ni Sir Shaman, pwedeng nagkataon na yung hula ni Sir Shaman ay ay tumugma dun sa nakita ko. Pwede kasing mangyari yun eh. Ang pinag-uusapan kasi natin, wala tayong solid na panghahawakan na maipapakita namin sa inyo na, yan ha, yung nakita namin, pumalo yung EMF. Hindi naman pwede gamitin yung EMF that time kasi yung EMF full scale. 'Di ba? Constant yung electromagnetic field na ano niya. Kaya kahit may multo pang dumaan sa harap namin, hindi namin makikita yung response ng EMF meter. 'Di ba? With all due respect kay Sir Shaman, kahit si Sir Shaman din mismo, ayaw niya yun, gusto niya may nakikita. Kahit si Sir Ed din mismo. Kasi dito, ang tinatanggal namin kasi, Sir, yung pagdududa nyo. 'Di ba? Kasi kung ang re-relayan namin, yung mga sabi-sabi lang namin, tanda mo, pwede namin gawin ng gawin yan. May nakita ako doon. Tapos, Sir Shaman, may nakita ka ba doon? Oo, may nakita din ako doon. Di bibilib na kayo. Ayoko kasi ng ganon. Gusto ko kasi, meron kayong panghahawakan na yung parang hindi self-serving na na evidence. Naiintindihan nyo na gusto kong sabihin. Pero tama naman sinabi mo. Kaya nga, ang argument ko dito, may sinabi ka pa dito sabi mong ganon. Pero doon sa posted na 10 feet, kung tinanong mo sa Meralco kung 10 feet yon at sinabi nila sa'yo na 10 feet, di ba paniniwalaan mo sila? Sir, yung sa Meralco kasi bago nila ilabas yung poste, hindi naman kasi tungkol sa poste na may kuryente parang random lang yun Random analogy lang yun Pero kung ikukumpara mo sa Meralco kasi, kaya nila alam yon kasi dumaan pa rin sa pagsukat yon. Hindi, sinasagot ko lang tong counter analogy mo na binigay sa akin Alam pa rin nila yon dahil bago nila nilabas yon, malamang sinukat na nila yon bago nila. Kaya alam nila kung ano talaga sukat nun. Ako kasi, guesstimate yung ginamit ko. Yung biglang nakita ko na lang, sinabi ko na lang. Anyway, move on tayo dyan, Sabi kong ganun dito sa'yo, di ba sabi mo dito, binerify ni Shaman yung nakita mo, so hindi mo guni-guni. Ayoko kasing i-assume agad nun. Sabi ko ganun, iba ang paranormal facts, kahit si Shaman pa siya, need pa rin i-verify yung sinasabi niya kahit patotoo yun. Hanggat wala tayong concrete evidence, tao din kasi si Sir Shaman. Ang ini-eliminate ko dito, yung masisilip ba? Nasasabihin, hindi, pwede kasing pinag-usapan nyo na yan bago nyo, kunyari may nakita ka bungo, tapos binulong mo na kay Sir Shaman na yun ang sabihin niya. Pwede kasing mangyari ganun Di ba? Kasi sa ayaw sa gusto mo, ako madudahin ako ng tao, ayaw kong ikarga sa inyo yung pagdududa na yon. Bagamat may nakita ako doon, binerify ni Sir Shaman, di ba? Sa amin na lang siguro yung pagiging totoo nun. Pero ayaw kong i-share sa inyo yon as totoo. Gusto ko pa rin, meron kayong sarili nyong pag-iisip na pwede nyong bigyan ng doubt, na pwede kami nag-usap before, na, Sir Shaman, pag sinabi ko may nakita ako doon, sabihin mo, ganito ha. 'Di ba? Para mawala na lang yung pagdududa, kaya hindi ko kino-consider as facts yun. May intindihan ni Sir Shaman yan. 'Di ba? Hindi naman offensive kay Sir Shaman. Nakakausap ko naman si Sir Shaman May time lang kasi doon na, halimbawa, may tinuro siya doon na may nakita siya doon, biglang pumitik yung EMF. 'Di ba? Kasi ang ano mo dito, ang argument ni Sir, dahil Shaman, paniwalaan mo na. 'Di ba? Ayokong i-promote kasi 'yon. Kahit kaibigan ko sila Sir Shaman, sila Sir Ed Kaluwag, ayoko kasing i-promote 'yon. Na porkit sinabi ng Shaman ay totoo na, or pag sinabi ng third ay totoo na. Pinopromote ko kasi dito pagkakaroon ng critical thinking At kaibigan ko si Sir Ed Kaluwag at si Sir Shaman, may intindihan nila ako. 'Di ba? Sana maintindihan mo rin, sir. Diba? Kaya nga analogy ko dito. Ang sabi mo kasi, Shaman, dapat totoo na yon. Ang pinipilit mo kasi sablay yung equipment. Hindi kasi pwedeng sumablay ang equipment. Sasablay yung equipment, halimbawa kung sira na, low bat na,
Yon, pwedeng sumabla yung equipment. Pero yung use niya kasi, dinesign siya para gamitin doon eh. Sa pag-read ng EMF eh. Hindi multo ha, EMF. May ano kasi, may paniniwala kasi na ang multo kasi ay nagpo-produce ng EMF or gawa sa EMF. Yun sana maintindihan nyo. Sa akin lang hindi, sabi mo dito, sa akin lang hindi pala accurate ang shaman. Pwedeng guni-guni. Yes, pwedeng guni-guni. Dahil tao din naman kasi ang shaman eh. Hindi mo pwedeng alisin ang ang guni-guni sa isang tao. Part yan ng natin, ng system ng utak natin bilang isang human. 'Di ba? Nagigets yung ibig ko sabihin? Nafa-follow nyo ba mga kababayan ko? Part ng pagiging human natin yon. Na lahat tayo pwedeng magkamali. Hindi dahil sinabing shaman ka, parang ganito yan sir, parang ganito yan. Kasi sa akin, I don't know kung kontra kayo. Sa akin kasi, ang sinusukat ko kasi dyan, yung accuracy. Bagamat hindi perfect, yung accuracy, parang ganito, matagal ko ng example to eh. Di ba sa basketball player? Hindi naman porket NBA player ka, dapat lahat ng tira mo shoot na eh. Di ba? Pero alam natin na kaya ka na nakuha sa NBA, magaling kang mag-basketball. Wala namang perfectong NBA player eh. Makukuha mo na lang yan kung mataas yung average nila sa shooting. Tama? Yung panahon ng kuya ko, si Reggie Miller ang mataas eh. Sino pa ba? Si Ray Allen, yan. 'Di ba sa NBA dati? Dati yun panahon ng kuya ko yun, natatandaan ko nung baby pa ako. Pinag-uusapan nila yun eh. 'Di ba? Parang ganyan din sa akin. Yun, sarili kong accuracy kasi ang inaano natin yan. Sa totoo lang, kung for me subjective point of view ko kung maraming perfect na may third eye, malamang marami nang na-solve na krimen. Kung maraming perfect na third eye, na may third eye, agree ka ba dun sa akin, sir? Let's say, si Jay Costura nga eh. Yung pinapahanap sa kanya, ilan sa mga pinahanap sa kanya nakita na? May data ka? Ang i-highlight niya lang yung may nakita na isang beses, dalawa. Pero kung titingnan mo, araw-araw may pinapahanap kay Jay Costura. 'Di ba? So papayag ka rin ba na si Jay Costura bogus? Ako, feeling ko bogus 'yun. 'Di ba? Hindi naman kasi yan eh. Dahil kung dahil shaman, kasi ang sabi mo dito, hindi pala accurate siya. 'Di ba? Marirate mo yung accuracy niya pero hindi naman perfect. Di ba? Kasi pinipilit mo EMF talaga ang ang hindi accurate. Noong time nga inutil nga yung EMF kasi nga baka mamaya magkaroon ka na naman ng problema na intindihin yun Nung time kasi na yon yung lugar na yon punong-puno ng EMF ang reading namin. Halos mag full scale yung EMF reader. Kaya kung may pumuntang multo doon, hindi na mararamdaman through EMF reading. Kasi meron na parang ganito, para maintindihan mo, nung time kasi na pumunta ako sa San Juan, ito example lang, piyesta ng San Juan, malakas ang ulan, bumabagyo. So kahit na sabuyan nila ako ng tubig doon, hindi ko na rin mararamdaman yung saboy nila kasi umuulan ng malakas. Naintindihan mo? Ibig ko sabihin, nung time na pumunta kami doon, punong-puno na ng EMF reading yung lugar. Kaya may pumunta man na multo doon, hindi namin mararamdaman. Hope you understand, Sabi niyang ganon. Ikaw din nagsabi, magkaiba ang paranormal sa science. Ang science kasi,
by evidence and based on experiment. Yung paranormal based sa sabi nila. Kaya mahirap paniwalaan ang shaman kung nagsasabi ng totoo. Kaya nga Sir Ed ko laging sablay sa... Yun na nga! Exactly! Exactly! Ito yung ini-eliminate namin. Yung pagdududa nyo. Exactly! Tama ito. Tama ito sinabi mo. Yung paranormal based lang sa sabi nila. Exactly! Kasi there's no way of knowing kasi kung halimbawa may sinabi ang may sinabi ang may third eye, there's no way of knowing na matotoo. Malay mo lang kung invento niya yon. Or kahit na honest siya, malay mo na malikmata lang siya nun. Di ba? Kaya as much as possible, kahit na magkatugma kami nung nakita namin, ayaw kong i-declare. Kaya nga sinabi ko sa iyo dito kung totoo man o hindi, dito sa kahit, saan na ba yun? May sinabi ako dito Basta kung totoo man yung nakita namin o hindi, basta ayaw lang namin i-declare. Yun lang. Ayaw namin, hanggat walang may nagbe-verify na hindi self-serving na evidence. Yun lang gusto ko maintindihan mo. Tama ito, tong sinabi mo. Na kaya mahirap paniwalaan ng mga shaman kung nagsasabi ng totoo. Kaya nga si Sir Ed Caluwag laging sablay sa KMJS. Diba? Partially true. Partially true. Diba? Ito yung actually mas gusto ko ito. No offense po kila Sir Shaman Tope at Sir Ed Caluwag. Actually, I'm so sure matalino si Sir Ed Caluwag, papaburan ka rin. Mas gusto kong ganito mag-isip ang tao. That way, hindi ka maloloko pag ganito ka mag-isip. Naiintindihan ng mga kaibigan kong shaman yan. Yang pag nag-agree ako dyan sa sinabi mo. Diba? Yung pagiging sablay naman ni Sir Ed Caluwag sa KMJS, ask him. May mga sinasabi naman siya sa akin kung bakit nangyari yon. At ikaw na rin lang ang maghusga doon sa sabihin ni Sir Ed Caluwag. Gusto ko tong reply mo na to. Diba? Ganyan dapat tayo mag-isip. Kasi ganito, hindi ko sinasabi manluloko si Sir Shaman, ha. At some point, I do believe naman. Kasi nga, na-experience ko firsthand. Pati din sa may Cresta del Mar na video ni Sir Donsky, may tinuro din niya na tumunog yung music box si Sir Shaman Tope Diba? Ganito ha, ang tao kasi, ang utak ng tao kasi, no offense po kila Sir Shaman Tope tsaka Sir Ed Caluwag, ang utak kasi ng tao, unpredictable yun. May mga factors kasi na pwede ka may makita kahit hindi mo gustuhin may makita, or meron kang magkaroon ng guni-guni kahit ayaw mo magkaroon ng guni-guni, pero ang equipment talaga gagalaw lang yan kung talaga may magti-trigger dyan. Pero kada reading ng equipment, obserbahan mo din. Hindi porkit nag-read na yung equipment mo, kailangan pasok siya sa timing, yung relevance, pasok siya doon. At dapat intelligent yung response ng equipment. 'Di ba? Sira din naman credibility ni Ed Caluwag kahit dahil sablay lagi ginagawa niya sa KMJS pag nagkabit na ng CCTV. Mas gusto ko ito sa ganito mag-isip. 'Di ba? Diba? Hindi mo pwede kasing sabihin na hindi accurate ang EMF Ano yun? Gagawa. Wala namang sariling isip ang EMF Yung mga device, wala namang sariling isip yan Kahit nga electric fan, diba? Hindi naman yan kusang sisindi nang hindi mo ino-on. Yung parang mag-iisip siya na Kaya nga, pag equipment, ako for me, mas reliable yun kumpara sa sinasabi ng tao. Kasi maraming factors bago kaya nakakapagsalita ang tao ng kanyang
ng maraming factors kaya nakakapagsalita ang tao ng kanyang obserbasyon. Nagahang yung utak ko. Anyway, mga kababayan ko, sana no offense po sa mga kaibigan kung may third eye dyan, tsaka may 'di ba? Hope you understand yung tungkol sa krusada ko. Ha? Wag po kayong magagalit sa akin. Part na po kasi ng pakikipaglaban ko yung At para sa atin din lahat 'to. Every time na may idideklara kayo, pag nababaka pa ng equipment, tumataas din naman ang credibility nyo. Anyway, mga kababayan ko, yan lang po muna. Maraming salamat. Hopefully, balik na tayo sa dati, no? Pagkatapos. Ang ingin ng pusa ko sa labas, sorry. Yun lang po. Bye-bye. May boses na nagtatas, Congo TV. Tagapagtanggol, di napapagod sa laban. Sa bawat kasinungalingan, siya'y nagpapalag. Katotohanan ng kanyang hudyat. Walang takot, walang takas. Bungot TV, sa-isag ng pagbabago. Sa kalima-limang pananaw, siya'y nagpapahayag. Mga alingas-gas ng kasinungalingan, kanyang binabalewala. Bungot